Hindi lahat ng pagkain ay pantay-pantay ang presyo. May mga pagkaing mabibili mo sa kanto sa murang halaga. Pero meron ding mga pagkain na parang para lang sa may gintong kutsara o mga mayayamang tao. Sa video na ito, samahan mo kami sa isang kakaibang food trip. Hindi para busugin ang tiyan mo, kundi para masilayan ang mga pagkaing may presyong nakakabigla at merong kakaibang pinagmulan. Mula sa mga kakaning mula sa ilalim ng lupa hanggang sa gatas ng moose at pulot na kasing mahal ng ginto. Ito ang mga pagkaing hindi mo basta-basta makikita sa karinderya. Pero bago yan ay paki-like at subscribe naman po. Malaking bagay na po yan sa aming mga content creator. Salamat po. At ngayon simulan na natin. Number 20, Pura Chilensis, ang mala-alien na delicacy mula Chile. Kung first time mong makita ang pagkaing to, baka ang unang reaction mo, alien ba to? Pero hindi. Ang Pura Chilensis ay isang kakaibang nilalang dagat na talagang totoo at sobrang mahal. Matatagpuan ito sa baybayin ng Chile at Peru at mukhang parang bato sa labas. Pero kapag binuksan mo, mapula ang loob at parang sea urchin ng laman. Doon mismo sa Chile, madalas itong kainin ng mga lokal. Pwedeng hilaw o isinasama sa salad at kanin. Sabi nila, masarap daw. Pero hindi lang itsura ang kakaiba dito. Isa itong filter feeder. Hindi gumagalaw, nakadikit lang sa mga bato habang sinasala ang tubig dagat para mabuhay. May makapal itong tunics o parang armor na gawa sa complex molecules. Sa loob nyon may layers ng muscle at laman na pwedeng kainin. Ang lasa, metallic daw. May taglay kasing iron, titanium at isang napakabihirang element, vanadium. Wala pang nakakaalam kung bakit meron nito sa nilalang na to. At dahil halos sa Chile lang ito nakukuha, sobrang taas ng presyo kapag sinubukang ibenta sa ibang bansa. Kung gusto mong tikman, kailangan mo ng malaking budget at lakas ng loob. Number 19, Saffron, ang gintong pampalasa. Hindi siya ginto sa itsura, pero sa presyo, halos kapresyo na ng ginto. Ang saffron ang itinuturing na pinakamahal na pampalasa sa buong mundo. Umabot ng 500 hanggang 5,000 US dollars ang kada isang libra. Pero bakit ganun kamahal ang isang simpleng pampalasa? Ang sagot, sobrang hirap anihin. Galing ito sa bulaklak na tinatawag na Crocus sativus. At bawat bulaklak, 3 hibla lang ang pwedeng kunin. At lahat ng ito, mano-manong pinipitas. Kaya kung gusto mong makabuo ng 1 libra ng saffron, kailangan mong pitasin ng mahigit 75,000 na bulaklak. Bukod sa pagiging pampalasa, ginagamit din ng saffron bilang panggamot. Noong sinaunang panahon sa Greece, paniniwalaan na nakakapagpaganda ito ng memorya at mood. Sa ngayon sinasabing may antioxidants ito, nakakatulong sa depression at may potensyal pang panlaban sa cancer. Bagamat hindi pa ito lubusang napapatunayan. Kaya kung may extra kang budget at gusto mong subukan ng gintong pampalasa, saffron na siguro ang susunod mong ilalagay sa adobo mo, kung kaya ng bulsa mo. Number 18, Fugu, ang delikadong pufferfish ng Japan. Isang isda na may lason pero pagkain. Welcome sa mundo ng fugu, ang pufferfish na paborito ng mga matapang sa Japan. Tandaan, ang fugu ay may tetrodotoxin, isang lason na mas malakas pa sa cyanide. Mali ang hiwa, patay. Kaya hindi basta-basta pwedeng lutuin o ihain ito. Sa Japan, kailangan munang sumailalim ang mga chef sa matinding training at examination bago sila bigyan ng lisensyang maghanda ng fugu. At kahit may panganib, sobrang sikat pa rin ito sa Japan. Bawat taon, tinatayang 10,000 tons ng fugu ang nakokonsumo. Bakit nga ba? Sabi nila, sobrang sarap daw ng laman kapag tama ang pagkakahanda. Malambot, malinis ang lasa, at may kakaibang texture. Bukod sa delicacy, ang fugu ay bihira rin. Marami sa mga species nito ay endangered na, kaya't mahirap mahuli. At dahil bawal itong i-export sa maraming bansa, mas lalong nagmamahal ang presyo nito sa international market. Sa madaling sabi, kung gusto mong matikman ang fugu, kailangan mong magtiwala hindi lang sa chef, kundi sa sarili mong kapalaran. Number 17, Black Densuke Watermelon, itim na pakwan ng Japan na parang itlog ng dragon. Akala mo ba mas malaki, mas mahal? Hindi sa kaso ng Black Densuke Watermelon mula Japan. Ang pakwan na to, bagamat mas maliit kaysa karaniwang pakwan, umaabot lang sa 8 libra ang timbang, mas mahal pa sa buong kahon ng prutas. Ang dahilan, bihira ito. Tuwing isang taon, humigit kumulang 100 piraso lang ang inaani sa buong Japan. Sa sobrang rare, umaabot ang presyo ng bawat isa mula 250 US dollars hanggang 6,000. At hindi lang ito dahil konti lang ang harvest, kundi dahil sa lasa.
Ayon sa mga nakatikim, kakaibang tamis at linamnam ang meron ang pakwan na to. Hindi basta-basta rin ang pagtatanim nito. Kailangan ng tamang klima, alaga at maingat na pag-aalaga para lumabas ang perfect na lasa at texture. Lahat ng yan dagdag gastos para sa mga farmer. At syempre kung kakaunti lang ang supply, mataas ang demand. Kaya kung gusto mong maghain ng prutas na pangmilyonaryo sa hapag, pwede mong subukan ang Black Densuke kung kaya ng budget mo. Number 16, Alba White Truffles, ginto ng kagubatan ng Italy. Kung may gold bar sa ilalim ng lupa, ito naman ang gold nugget ng mga chef, Alba White Truffles. Sa Italy may 28 uri ng truffle, pero ang pinakamahal at pinakahinahanap ay ang puting truffle mula sa Alba. Ang problema, hindi ito basta pwedeng itanim. Ang truffle ay likas na tumutubo lang sa mga punong may partikular na ugat sa lupaing may tamang moisture at liwanag. At kung minsan, kailangan pang gamitan ng specially trained na aso o baboy para mahanap sa kagubatan. Oo, may mga truffle hunters talaga na umaasa lang sa pang-amoy ng mga alaga nila para matagpuan ang mga ito sa ilalim ng lupa. At dahil mahirap hanapin, limitado ang supply. Pero sobrang taas ng demand, lalo na sa mga mamahaling restaurant sa buong mundo. Gagamitin ito bilang garnish, pampalasa o main attraction ng isang dish na aabot ng libo-libo ang halaga. Wala kang kasiguraduhan na makakahanap ka ng truffle kahit maghapon kang maghanap. Kaya't sa bawat pirasong matagumpay na mahukay, parang jackpot na agad sa presyo. Number 15, Dry Aged Wagyu Entrecote, steak na inabot ng buwan sa pagkahinog. Mahirap basahin, mas mahirap bilhin. Pero ang Dry Aged Wagyu Entrecote o mas simple, isang mamahaling klase ng aged steak ay sinasabing isa sa pinakamalambot, pinakamakatas at pinakamasarap na steak sa mundo. Ang dry aging ay proseso kung saan pinapahinog ang karne sa loob ng ilang linggo, minsan pa nga ilang buwan. Habang natutuyo ang moisture sa karne, mas tumitindi ang lasa nito. May crust na nabubuo sa labas na tinatanggal bago lutuin at sa loob, nagiging buttery at melt in your mouth ang karne. Pero hindi madali o mura ang proseso. Kailangan ng controlled temperature, tamang humidity at specialized equipment. At dahil Wagyu beef ang gamit na kilala bilang premium beef ng Japan, mas lalong tumataas ang presyo. Sa ilang fine dining restaurants, pwede kang umabot ng daang-daang dolyar para sa isang serving lang ng steak na ito. Pero para sa mga tunay na steak lovers, ito raw ang holy grail ng karne. Number 14, Iranian Almas, Beluga, Caviar, itlog ng isda na presyo'y pang milyonaryo. Kilala mo na siguro ang caviar, ang mamahaling itlog ng isda na kinakain ng mga mayayaman habang nakaupo sa yate. Pero sa buong mundo, may isang klase ng caviar na itinuturing na pinakamahal sa lahat, ang Iranian Almas Beluga Caviar. Sa Russia, tinatawag itong almas o diamond dahil sa sobrang bihira at mahal nito. At kung sa tingin mo ay sobra na ang libo-libong piso para sa isang buong bote ng caviar, paano kung sabihin ko sa iyo na ang Almas Beluga ay umaabot ng mahigit $36,000 per teaspoon? Oo, isang kutsarita lang niyan ay katumbas na ng isang buong taong sweldo ng ordinaryong empleyado. At hindi mo ito basta-basta mabibili kahit may pera ka. Available lang ito sa piling caviar house and prunier luxury stores sa buong mundo. Parang alahas na isinusubo. Minsan nga parang nakakalungkot isipin. Habang ang iba ay walang makain, ang ilan ay gumagastos ng milyon para sa itlog ng isda. Number 13, Raw Bluefin Tuna Sashimi. Ilaw na isda, presyo'y premium. Mula sa itlog ng isda, lumipat naman tayo sa laman. Ang bluefin tuna ay isa sa mga pinakapinapahalagahan sa mundo ng Japanese cuisine. Lalo na kung sashimi ang pag-uusapan. Kung regular ka sa sushi bar, malamang ay natikman mo na ang sashimi, yung manipis na hiwa ng hilaw na isda na sobrang lambot at malasa. Pero kapag kang gamit ay bluefin tuna, ibang level na agad ang presyo. Ang bluefin ay mahirap hulihin at kapag umabot ito sa tamang sukat at kalidad, literal na pinipilahan ito sa mga fish auction sa Japan. May mga isda na naibebenta sa halagang $100,000 kada piraso, hindi lang dahil sa lasa, kundi dahil sa demand. Sa buong mundo patok ang tuna sa mga restaurant at mga customer na handang magbayad ng malaki basta siguradong sariwa, ligtas at premium ang isda. At oo, healthy rin ito. Mataas sa omega-3, protina at iba't ibang vitamins. Pero kung bibilhin mo ito sa black market o sa mga hindi lisensyadong supplier, may panganib din dahil posible itong makontaminate ng parasites.
Kaya kung gusto mong subukan, siguraduhin galing sa mapagkakatiwalaang source. Ilaw na nga, mahal pa. Ayaw mo nang may bonus na sakit, di ba? Number 12, Yubari King Melon, hari ng cantaloupe, presyong pang-alahas. Kung may Black Densuke na pakwan, meron ding Yubari King Melon mula sa Japan. At ito ay isa pang prutas na parang gawang alahas sa sobrang perpekto ng itsura at presyo. Ang Yubari ay hindi basta ordinaryong melon. Isa itong hybrid ng dalawang high-quality cantaloupe varieties, kaya't kakaiba ang tamis at lambot ng laman nito. Pero ang pinakamalaking dahilan ng presyo, rarity at presentation. Kailangan mong pumunta sa mismong Yubari City sa Hokkaido para makita kung paano ito pinalalaki. Sobrang alaga, may netting pa sa balat para siguradong walang blemish at nilalagay pa sa kahong may ribbon kapag binebenta. Noong taong 2017, 2 pirasong Yubari melon lang ang naibenta sa halagang $26,000. At hindi lang ito binibili para kainin. Karaniwan ay iniaalay ito bilang regalo sa mga VIP o boss bilang simbolo ng respeto at karangalan. Sa Japan kasi, prutas ay hindi lang pagkain. Isa rin itong status symbol. Sa sobrang perpekto ng prutas, parang ayaw mo na itong hiwain. Pero kung matikman mo man daw, parang literal na asukal sa prutas ang lasa. Number 11, oysters. Dati libre, ngayon presyong pangmayaman. Ngayong panahon kapag narinig mong may kumakain ng oysters, parang automatic na iniisip mong mayaman sila. Pero alam mo bang dati, libre lang to? Noong 1800s, sa mga lugar gaya ng New York at London, binibigay lang ang oysters na parang mani sa kalsada. Mura, masarap at pampalakas. Sa katunayan, sa New York pa lang, umaabot ng 1,000,000 oysters kada araw ang nakokonsumo noon. Pero dahil sa labis na pangingisda at polusyon sa karagatan, biglang bumaba ang populasyon ng mga talaba. Nawala sa mga baybayin at unti-unti ring nawala sa mga mesa ng masa. Ngayon para makakain ka ng fresh oysters, kailangan pa itong alagaan sa oyster farms o kunin sa kontroladong mga lugar. At dahil nga mahirap na silang hanapin at alagaan, sumabay na rin ang presyo. Mula sa pagiging street food noon, naging luxury seafood na ito ngayon. Kung gusto mong subukan, handa ka na ba sa presyo? Number 10, foie gras, atay ng pato, gawa sa pilitang pagpapakain. Ito na siguro ang isa sa pinaka-kontrobersyal sa listahan. Ang foie gras o ang mamahaling luto mula sa atay ng pato o gansa na pinataba sa hindi pangkaraniwang paraan. Sa France, tinuturing nila itong delicacy, pero para sa iba, isa itong halimbawa ng kalupitan sa hayop. Kasi para makuha ang tamang taba sa atay, pinipilit nilang pakainin ng sobra ang mga pato araw-araw gamit ang tubo sa lalamunan. Kapag sapat na ang taba ng atay, saka ito niluluto bilang pate, inilalagay sa crust at sinasamahan pa ng truffles, brandy at jelly. Lasa raw nito'y malambot, creamy at napaka-rich. Kaya naman gustong-gusto ito ng mga gourmet restaurant. Pero may presyo itong kontrobersya. Bukod sa mahal, umaabot ng $40 hanggang $80 kada pound. Marami na ring bansang gustong ipaban ang paggawa nito dahil sa paraan ng produksyon. Kaya kung titikman mo ito, tanong mo muna sa konsensya mo. Masarap nga ba kung may kasamang pagdurusa? Number 9, goose barnacles. Delikadong dagat, delikadong presyo. Sa pangalan pa lang, parang bahagi ito ng katawan ng gansa, goose barnacles. Pero wag kang mag-alala, wala itong kinalaman sa mga ibon. Isa itong uri ng crustacean na nakakapit sa matitigas na bato sa gilid ng mga mababangis na alon sa karagatan, karaniwan sa Portugal at Spain. At para maani ito, kailangan mong bumaba sa mga matatarik na bato habang hinahampas ka ng alon. Literal na delikado ang buhay ng mga mangingisda rito. Kaya naman, ang presyo ay hindi lang para sa lasa. Bayad din yon sa panganib ng pagkolekta. Lasa raw nito ay parang pinaghalong lobster at clams, malinamnam at masarap kahit simpleng luto lang. Sa totoo lang, ang karamihan ay pinakukuluan lang sa alat at tubig dagat. Wala nang kung ano-anong pampalasa kasi natural na raw ang sarap. Pero kung gusto mong tikman ang isa sa mga pinakamapanganib kunin na seafood sa mundo, ready ka na ba sa presyo? Number 8, Matsutake mushrooms, ang nawawalang kabute ng Japan. Sa dami ng klase ng kabute sa mundo, bakit ang Matsutake mushroom ang umaabot sa presyong halos $300 kada pound? Simple lang, bihira na sila. Ang Matsutake ay matagal ng bahagi ng kulturang Hapones. Mahigit 1,000 taon na itong ginagamit sa mga selebrasyon at espesyal na lutuin. Pero ngayon,
Ang natural na tirahan ng mga kabuting ito ay unti-unting nawawala dahil sa pagputol ng mga punong kahoy at pagbabago ng klima. Kailangan kasi ng matsutake ng tamang kombinasyon ng kahalumigmigan, puno at lupa para tumubo. At kahit kumpleto ang mga ito, hindi pa rin sigurado kung lalabas ang kabuti. Kaya kailangan pang maghanap ng mga specially trained mushroom hunters para matagpuan ito sa kagubatan. Sobrang simple ng itsura nito. Hindi ka mag-aakalang ganito kamahal, pero para sa mga Hapon simbolo ito ng kasaganaan, respeto sa kalikasan at kakaibang lasa. Number 7, Iberico ham. Ang hamon ng mga hari. Hamon lang ba ito? Oo, pero hindi basta-bastang hamon. Ang hamon Iberico ay tinuturing na pinakamahal at pinakamasarap na hamon sa buong mundo. At may dahilan kung bakit. Galing ito sa Iberico pig, isang rare breed ng baboy na matatagpuan lang sa ilang bahagi ng Spain. Ang mga baboy na ito ay hindi basta pinapakain ng kung ano lang. Acorns o belota ang staple food nila, kaya nagkakaroon ng nutty at buttery flavor ang kanilang karne. Pero hindi lang yon. Umaabot ng 2 hanggang 3 taon ang curing process ng karne bago ito handang kainin. Mas mahaba ang pagkakapreserba, mas malalim ang lasa, kaya naman ang presyo ay umaabot sa halos $200 kada pound. Para sa mga food connoisseurs, ito raw ang melts in your mouth na ham na may kakaibang aroma at texture. Pero para sa iba, ham pa rin yan. Mahal nga lang. Number 6, Ayam Cemani. Itim na manok, gintong presyo. Mukhang normal na manok sa laki, pero sa itsura, parang galing sa kwentong multo. Ang Ayam Cemani ay isang uri ng manok mula sa Indonesia na itim ang lahat, balahibo, balat, laman, buto at kahit ang laman loob. Dahil sa kakaibang hitsura nito, marami ang naniniwalang may spiritual powers daw ang manok na ito. Kaya ginagamit sa mga ritual at seremonya. Pero hindi lang ito spiritual icon. Sa mundo ng pagkain, status symbol na rin ito. Maraming mayayamang tao ang bumibili ng Ayam Cemani. Hindi para katayin, kundi para alagaan, parang exotic pet. May ilan din na kumakain nito at sinasabing masarap daw ang lasa. Pero aminin na natin, ang mahalaga rito ay ang rarity. Mahirap palakihin ang breed na ito. Minsan ay hindi agad nagkakaroon ng supling, kaya kakaunti lang ang available sa merkado. Dahil dito, 2 Ayam Cemani lang ay pwedeng umabot sa presyong higit sa $1,000. Oo, isang pares ng itim na manok, presyong isang buwan na sahod. Number 5, quintessential grilled cheese, ang gintong tinapay ng New York. Magkano ang kaya mong ibayad para sa isang piraso ng grilled cheese sandwich? Kung ang sagot mo ay higit sa $200, abay swak ka sa restaurant na Serendipity Tree sa New York. Dito, hindi basta tinapay at keso ang ihahain sa iyo. Ang tawag nila rito ay quintessential grilled cheese at may dahilan kung bakit premium ang presyo. Una, ang kesong ginagamit ay isang rare na klase mula Italy na tinatawag na Caciocavallo Podolico, galing sa mga baka na pinapakain lang ng wild herbs. Ang tinapay, baked with champagne-infused white bread. At ang pinaka-wild na detalye, may tunay na gold flakes ang crust. Pero bago ka pa makakain, kailangan mong magpa-reserve ng at least 2 days in advance para mapaghandaan ito ng mga chef. Ang tanong, worth it ba ang kainin ang sandwich na parang alahas na? Depende siguro kung gaano ka ka-curious o kayaman. Number 4, swallow's nest soup. Supang galing sa laway ng ibon. Teka lang, laway ng ibon? Oo, narinig mo yan ng tama. Sa China, may tinatawag na swallow's nest soup na gawa sa totoong pugad ng mga ibong swiftlet. Pero hindi ito basta pugad. Ang mismong laway ng ibon ang nagiging building material ng nest. At yun ang mismong ginagamit na sangkap sa sopas. Hindi ito biro sa presyo. Sa ilang high-end na Chinese restaurants, pwede kang magbayad ng halos $1,400 para sa isang mangkok lang ng sopas na ito. Tinatawag pa nga ito ng ilan na caviar of the East. Sinasabing may health benefits daw ang collagen sa pugad. Kaya popular ito lalo na sa traditional medicine. Pero para sa iba, parang kakaiba pa ring ideya ang uminom ng sabaw na gawa sa laway. Kung adventurous ka, baka isama mo to sa food bucket list mo. Pero kung hindi, baka sabaw ng manok na lang muna. Number 3, moose cheese, gatas ng malaking usa, ginawang ginto. Alam natin ang keso galing baka, minsan kambing. Pero moose, sa ilang parte ng Scandinavia at Russia, may mga farm na nagpapakatas ng moose. Oo, yung malalaking usa na mukhang hybrid ng kabayo at baka.
Mula sa gatas na yon gumagawa sila ng isa sa mga pinakamahal na keso sa mundo, ang tinatawag na moose cheese. Napakahirap kunin ng gatas ng moose. Hindi sila basta nagpapagatas gaya ng baka at kadalasang kailangan mo silang alagaan sa tahimik at malamig na lugar. Isa lang ang farm sa Sweden na kilalang gumagawa nito sa buong mundo. Dahil sa kakulangan ng supply at hirap ng proseso, umaabot sa $500 kada pound ang presyo ng kesong ito. Ang lasa raw nito ay creamy, rich at medyo nutty. Pero sa presyong yan, parang dapat may kasamang gintong kutsara, di ba? Number 2, Iranian pistachios, ang hari ng lahat ng money. Maraming bansa ang nagtatanim ng pistachios, pero ang tunay na itinuturing na ginto ng mundo ng money ay galing sa Iran. Ayon sa mga ulat, mahigit sa kalahati ng global pistachio supply ay nanggagaling sa Iran na umaabot sa mahigit 100,000 metric tons kada taon. Oo, ganun karami. Pero kahit marami, hindi ibig sabihin ay mura. Bakit? Dahil sa lupang may perfect na klima, ang pistachio ng Iran ay may kakaibang linamnam, kalidad at nutrisyon. Malutong, malasa, at may natural na tamis na hindi mo madalas matikman sa ibang klase ng mani. Kaya kung bibili ka ng pistachio at mapansin mong sobrang mahal, malamang galing ito sa Iran at bayad na rin ang kalidad sa bawat butil. Number 1, abalone, ang puting ginto ng karagatan. At heto na, ang pinakamahal na pagkain sa buong listahan, ang abalone. Mukha itong kakaibang shellfish na parang hybrid ng snail at clam. Sa ilalim ng matigas nitong kabibe ay ang laman na tinatawag na white gold ng mga seafood lover. Pero bakit ganun kamahal? Una, mahigit 50 uri ng abalone ang meron sa mundo. Pero kahit marami, sobrang hirap nitong hulihin. Kailangan mo pang sumisid sa malalim na bahagi ng dagat o manghuli sa mga lugar kung saan ito nakatago sa mga kelp forest. Ang wild abalone ay itinuturing na high-end delicacy, kasama sa lig ng caviar at wagyu beef. Kaya kahit maliit lang ang laman, umaabot ito sa halagang $500 per kilo. Para sa ilan, sulit daw ang presyo kapalit ng lasa nito na rich, buttery at talagang unique. Pero para sa karamihan, seafood na lang muna na abot kaya sa palengke. Bonus number 3, moose milk, gatas na parang ginto. Hindi lang moose cheese ang mamahalin, pati moose milk mismo ay isa sa mga rarest at pinakamahal na uri ng gatas sa buong mundo. Galing ito sa mga alagang moose sa ilang bahagi ng Russia at Sweden, pero sobrang hirap nitong kolektahin. Bakit? Dahil 3 buwan lang sa isang taon nagkakagatas ang moose at kailangan ng tiwala ng hayop bago ito magpakatas. May ilan pa ngang gatasan na exclusive lang sa isang farm. Ang presyo, umabot ng hanggang $500 per liter. At dahil kakaunti lang ang supply, kadalasang nasa waiting list ang mga gustong bumili. Bonus number 2, Elvish honey, pulot na galing sa ilalim ng lupa. Isang pulot na hindi lang mahal, literal na hinuhukay pa mula sa kuweba. Ang Elvish honey ng Turkey ay galing sa loob ng 200 talampakang lalim ng isang kuweba sa Sarikayar Valley. Dahil sa purong natural na proseso nito sa loob ng kuweba, malayo sa polusyon at exposure, ang pulot na ito ay super rich sa minerals at antioxidants. Pero dahil sa effort ng pagkuha nito at sobrang limitadong supply, ang presyo nito ay halos $6,500 per kilo. Isipin mo, pulot na mas mahal pa sa ginto. Bonus number 1, civet coffee. Kapeng galing sa dumi ng musang oo, narinig mo ng tama. Ang civet coffee o kopi luwak ay gawa sa kape na kinain, tinunaw at inilabas ng isang uri ng musang. Sa una parang ayaw mo talagang tikman, pero ayon sa mga coffee connoisseur, ang prosesong ito ay nagpapalambot at nagpapababa ng acidity ng beans. Kaya ang kinalabasang kape ay sobrang smooth at flavorful. Dahil sa mahirap at kakaibang proseso, ang 1 kilong civet coffee ay umaabot ng $600 to $1,000. Depende kung saan ito galing. Sa Pilipinas, tinatawag itong kape alamid at isa rin sa pinagmamalaking export ng bansa.